Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kisses Hubson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. 18 patay sa bagsik ng habagat at bagyong Inday. Balitang Promdi. Ikalawang linggo ng impeachment trial mas magiging intense ayon sa House Prosecution Panel. Balitang Promdi. Pilipinas at 13 iba pang bansa pinagtibay ang arbitral ruling sa West Philippine Sea. Balitang Promdi. Malaking dagdag presyo sa diesel namumuro ngayong linggo. Balitang Promdi. Mga hindi pa bayad sa kuryente mula May hanggang July, hindi puputulan ng supply ayon sa Meralco. Balitang Promdi. Grade 4 student patay matapos sumailalim sa deworming sa Cavite. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Umakyat sa 18 ang bilang ng mga nasawi habang 12 pa ang nawawala sa pinagsamang epekto ng Typhoon Inday at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 10 sa mga nasawi ay mula sa Malapatan, Sarangani. 6 ang sa Calanogas, Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Karamihan sa mga biktima ay bunsod ng landslide habang ang iba pa ay nalunod. Abot naman sa higit 123,000 pamilya o tinatayang 526,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, sinabi naman ng Pag-asa na magpapatuloy pa rin ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat. Balitang Promdi.
Kanselado ang klase sa pribado at pampublikong paaralan. Ngayong araw na ito ng Lunes, July 13. Yan ay dahil sa posibleng sama ng panahon dahil sa southwest monsoon o habagat. Kabilang po sa mga nag-anunsyo na walang pasok ngayong araw ay ang bayan ng Calanoga sa Lanao del Sur. Tatagal ito hanggang sa July 16. Gayon din ang Malasike, Pangasinan kung saan ang localized suspension ang ipaiirol naman sa lalawigan ng Pangasinan o ibig sabihin ay sa mga lokal na pamahalaan na may kapangyarihan na magsuspinde ng klase. Antabayanan po ang iba pang mga anunsyo ng suspension ng klase. Mamaya ibibigay ko pa ho yung ibang mga nag-suspend na ng klase ngayong araw na ito. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Cordillera. Standby, Romy. 4 na drug suspect, timbog. Nakumpiska ang 41,000 halaga ng illegal na droga sa magkahiwalay na operasyon dyan po sa rehiyon ng Cordillera. Ibalita mo yan, RH41, Romy Gonzalez. Ang drug personalities at nakumpiska naman ang higit 41,000 pisong halaga ng illegal na droga sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Cordillera. Sa barangay Agbanawag, Tabuk City, Kalinga, natiklo ang 54 anyos na babae matapos magbenta ng 2 sachet ng shabu na may bigat na 2 gramo at standard drug price na 13,600 pesos. Isang 45 anyos na lalaki naman ang naaresto sa barangay Bulanaw, Tabuk City at nakumpiskahan ng 0.6 grams ng shabu na nagkakalaga ng higit 4,000 piso. Sa barangay Kaponga, Tublay, Benguet na sa kote naman ng 37 anyos na lalaki matapos magtulak ng isang sachet ng shabu na may timbang na 0.39 grams at standard drug price na 2,652 pesos. Nakumpiskan din ito ng 2 sachet ng shabu na may bigat na 1.53 grams at standard drug price na 10,404 pesos. Samantala, habang nagsasagawa ng Oplansita at traffic enforcement operation ng mga operatiba ng Pinokpok Municipal Police Station sa barangay Tagay, Pinokpok, Kalinga, isang 19 anyos na tricycle driver ang naaresto matapos masamsam mula sa kanya ang 8 sachet ng shabu na may timbang na 1.6 grams na standard drug price na 10,880 pesos. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Romy. Standby lang, Freddy Fajardo. Papasok na sa mas matinding yugto ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ikalawang linggo ng paglilitis na magsisimula ngayong araw. Ayon sa House Prosecutors na sina Chel Jokno at Laila de Lima, mas intense sa magiging week 2 ng trial dahil sa mga bagong saksi o witness. Sabi ni de Lima, groundwork pa lamang ang salaysay ni NBI agent Senior Agent John Mark Calilong. Nasusundan naman ni na NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, House Sergeant at Arms, Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello at ni NBI Director Jaime Matibag. May 11 araw ang prosekusyon para ipresenta ang kaso nito sa Article 4 ng impeachment na pumapatungkol sa assassination threat ni Vice President Sara laban sa First Family. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, humiling naman si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ipinadalang liham kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, sinabi ni Matibag na may nakahanda siyang humarap sa Senate Impeachment Court bago sa mismong July 20.
Dahilan ng direktor, imbitado siya ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa inaugural Regional Summit Scam Center Compounds and Transnational Organized Crime na gaganapin naman sa Bangkok, Thailand sa July 21 hanggang 22. Saad pa ni Matibag, physical siyang dadalo sa event sa ngalan ng NBI. Pero handa pa rin ito na makipagtulungan sa mga kinauukulan. Pilipinas ang oras, alas 3:15 ng umaga. Balitang Promdi. Puntahan muna natin ang report naman mula sa Pangasinan. Top wanted person sa San Quintin na aresto na. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Balitang Promdi. Bago sa report ni Freddy Fajardo, banggitin ko lamang yung ibang mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase. Ngayong araw na ito ng Lunes, kabilang po dyan ay ang mga LGU sa Pangasinan, kabilang na po ang Kalasyaw, ang Asyaw Kalasyaw mula daycare hanggang senior high school. O levels naman sa Basista, Infanta, Santa Maria, Pozorubio, Sison, Mangaldan, Aguilar. Lahat po yan ay all levels maliban lamang sa Aguilar na pwede pong lumipat sa alternative learning modality. Samantala, dyan naman po sa Central Luzon, meron na rin pong mga nag-anunsyo ng walang pasok. Kabilang na din po ang Bataan. At ang Olonga po, habang may 4 din po na bayan dyan sa Zambales na nagdeklara po ng walang pasok ngayong araw na ito, July 13, dahil sa habagat. Balikan natin ang report mula kay RH38 Freddy Fajardo, kaugnay po dun top most wanted person sa San Quintin na naaresto na. Go ahead, RH38 Freddy. Nasa kustodiya ngayon sa San Quintin Police Station ng 47 anyos na lalaki, top 3 most wanted person at residente ng nabanggit na bayan matapos itong maaresto alas 4 ng hapon kahapon. Sa ulat ni San Quintin OIC Chief of Police Captain Joseph Inay, katuwang ng kanilang tropang Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 1 at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO sa pagdakip sa suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, kahapon ng hapon naglabas na ang provincial government ng Pangasinan ng kautusan na nagpapaubaya sa mga local government unit ng pagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa abiso ng Pag-asa na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng habagat. As of 9 p.m. kagabi, 9 ng LGUs ang nagpalabas ng suspension of classes gaya sa bayan ng Kalasyaw mula daycare hanggang senior high school. Sa Basista all level public and private, Infanta all level public and private, Santa Maria preschool to elementary, Pozorubio all levels public and private, Sison preschool to elementary public and private, Mangaldan preschool to senior high school public and private, Aguilar all level shift to any alternative learning modality, at Bayan ng Bugalyon all level shift to modular class. RH30 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Muli po inulit na po ni Freddy Fajardo ang ilan sa mga nag-anunsyo ng walang klase ngayong araw na ito dyan sa lalawigan ng Pangasinan.
Pilipinas ang oras, alas 3:20 na po ng umaga. Balitang Prompty. Samantala, nais naman ni Senador Ping Lacson na mapabilis pa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagmukhay si Lacson ng ilang pagbabago sa paglilitis, kabilang na po ang paghahanda ng depensa at prosekusyon sa kanilang mga testigo para sa buong linggo. Ayon kay Lacson, dapat ay nakalatag na ang mga testigo para sa 1 linggo at dapat ito po ay manatili na sa Senado upang agad na maipresenta kung matapos man ng maaga ang naunang testigo. Makatutulungan niya ito upang maiwasan ang nasasayang na oras sa pagdinig upang magkaroon ng mas mabilis at makatarungang paglilitis. Git ng senador, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis, halos 1 testigo lamang kada linggo ang maisasalang at posibleng umabot ang trial hanggang sa Disyembre. Samantala, nananawagan din si Lacson sa impeachment court na linawin ng kinakailangang bilang ng boto sa hatol upang maiwasan ang posibleng pagkwestiyon sa Korte Suprema sa magiging desisyon. Balitang Prompty. Oo nga naman ho, yung impeachment trial nung nakalipas na linggo ay iisa pa lamang yung naiharap na testigo. Sa kabila po ng 11 araw ang nakalaan doon sa grave threat allegation. May natitira na lamang po na 8 araw. 8 araw na lamang para doon sa isyong yan. Pero yung ating mga haharap po sa pagdinig, yung mga testigo ay nakapila pa. At last week, kung inyo pong mapapansin, na bagamat sinabi ho na 1 to sawa, mula alas 2 ng hapon hanggang sa kung anong oras man abutin sa naturang oras ang paglilitis, pero napansin po natin na medyo maagang natatapos. Alas 5 na ng hapon natatapos po ang impeachment, na yung iba po inaasahan na hanggang gabi o mga hanggang alas 7, alas 8 pa matatapos yung bawat trial. Pilipinas ang oras, alas 3:22. Sa mga motorista na dumadaan dito sa Pasay, bukas na ulit para po sa mga motorista ang bahagi ng Jokno Boulevard sa harap ng Senate Main Gate sa Pasay City kahit po ngayong araw na ito. Batay po ito sa anunsyo ng Senate Secretary Renato Bantuga. Sa ilalim ng abiso, bukas na ulit matapos na isara noong July 6 ang unang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay Bantog, pwede ulit na isara ang naturang daan kung ipag-utos ng law enforcement at ng traffic authorities. Balitang Prompty. Standby, Danny Kumilang. Naipakita na ng House Prosecution Panel ang umano'y criminal intent sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagkuha ng isang assassin. Ito po ang naging legal na pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna sa gitna ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon kay Azcuna, naipakita na ng prosekusyon ang batayan ng grave threat allegation, partikular sa naging pagdinig ng isa sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Gayunman, binigyan din ni Azcuna na ang kanyang pananaw ay hindi nangangahulugan na napatunayan ng guilty o nagkasala ang Vice Presidente. Paliwanag nito at paglilinaw nito, ang ibig lamang sabihin na ipasa na ng prosekusyon ang responsibilidad sa kampo ng depensa upang sagutin at pabulaanan ang kanilang mga ebidensya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Balitang Prompty. Balita mula sa Central Luzon. 3 individual naman natimbog sa buy-bust operation sa barangay Lusungan sa Orion, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Kalaboso ang 3 individual na sangkot sa illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Orion Municipal Police Station ng mga tauhan ni Police Major Madtaib Jalman sa Barangay Lusungan, Orion, Bataan, alas 11:50 ng gabi. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Joshua, 29 anyos, na isang wanted person sa kaso ding droga. Kasama sina alias
Ron Rose, 38, at alias Ryan, 37, na ikatlong huli naman nito sa illegal na droga. Si alias Joshua, ang kanyang ina, ay laking pasasalamat nito sa PNP sa pagkakadakip ng kanyang anak dahil mapapanatag na umano ang kanyang kalooban. Mas ninanais pa nitong ina na makita ang kanyang anak na nasa loob ng kulungan kaysa naman umano na nasa labas ito na puro naman bisyo sa illegal na droga. Nasamsam sa naturang operasyon ang 5 sachet ng hininalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang sa 1.14 gramo na may tinatayang halagang 7,752 pesos, mark money, at isang cellphone na gamit sa transaksyon. Maharap ngayong Lunes sa Prosecutor Office ang tatlo sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani kumilang RS-37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Benji Antioquia mula sa Quezon. Samantala, maaari nang ma-access ng publiko sa opisyal na website ng Senado ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Senate President Sherwin Gatchalian kung saan naglagay ng hiwalay na impeachment tab sa kanilang website may 4 na seksyon. Yan daw po yung panig ng prosekusyon, defense, court issuance at journal. Ayon po kay Gatchalian, layo nito na tiyakin na transparent ang buong proseso para sa mga Pilipino na siya namang tunay na humuhusga sa takbo ng kaso habang ang mga senador ay tumatayong senator judges. Matatanda ang nagsimula ang paglilitis sa bise sa ilalim ni Impeachment Court Presiding Officer Officer Cheese Escudero. Samantala, nilinaw naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi niya hinangad o hiniling o isinusulong ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na tinanggap lamang niya ang tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad sa Senado at sa impeachment court. Iginit ni Escudero na wala siyang nararamdamang pressure sa pamumuno ng paglilitis. Anya, bahagi lamang ito ng tungkulin ng isang senador kapag itinalaga sa naturang posisyon. Binigyan din ni Escudero na ang kanyang papel ay magiging neutral na tagapamagitan o referee sa pagitan ng prosekusyon at depensa upang matiyak ang maayos at patas na pagtakbo ng impeachment trial. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:28 na po ng umaga. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan natin ang lalawigan ng Quezon. 2 drug suspect, arestado naman ng PNP sa Infanta. Ibalita mo yan, RH33, Benji Antioquia. Arestado ng PNP ang 2 hinihinalang drug suspect, kabilang dito ang 17 anyos na estudyante kung saan isinagawa ang drive-by bus operation sa Barangay Common, Infanta, Quezon. Na-recover sa estudyante ang 2 gramo na hinihinalang shabu, kabilang ang drive-by bus money na ginamit ng PNP. Ayon naman sa paalaala ni Mayor L.A. Ruanto ng Infanta, Quezon, hindi siya nagkulang sa paalaala sa pagbabawal ng paggamit ng illegal drugs kung saan nagbunga na ang kanyang panawagan na tumigil na ang lahat ng mga nalulun, partikular ang mga estudyante at malapit sa mga eskwelahan. Kaya patuloy na minumonitor naman ni Mayor L.A. Ruanto ang mga nalulun sa shabu na kung maaari tumigil na sila hanggat hindi sila nahuhuli at namamanmanan ng PNP Intelligence Unit. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:29 na po ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, pinagtibay muli ng Pilipinas at ng 13 pang bansa ang bisa ng 2016 Arbitral Award kasabay ng ika-10 anibersaryo ng ruling.
Nagbigay ng magkasanib na pahayag ang Australia, Canada, Germany, Japan, United Kingdom, Estados Unidos, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania at Slovenia. Sa kanilang pahayag, binigyan din ito na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea. Kabilang na po ang pag-angkin nito batay sa tinatawag na historic rights. Nanawagan din ng mga ito na igalang ang kalayaan sa paglalayag at paglipad at tutulan ng anumang pananakot, pamimilit o paggamit ng puwersa na maaaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. Hinimok din nila lahat ng panig na resolbahin ang mga alitan sa mapayapang paraan at alinsunod sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Balitang Prompty. Samantala, pinamamadali naman ni Senator Erwin Tulfo ang pagpasa ng West Philippine Sea Education Act. Kasunod ito ng pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng teritoryo ng China ang Batanes. Mariing kinundina ni Tulfo ang naturang pahayag at iginiit na hindi dapat na palampasin ang anumang pang-aangkin sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang bagong naratibo ng China ay kasabay pa ng paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, mahalagang maipasa ang kanyang Senate Bill 1625 upang maisama sa basic education sa mga aralin tungkol sa soberanya, teritoryo at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layunin nito na labanan ang disinformation at palawakin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa mga kinikilalang batas at pandaigdigang desisyon kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Nakasaad din sa panukala ang pagsasanay ng Department of Education sa mga guro upang maayos na maituro ang mga aralin tungkol sa WPS. Binigyan din ni Tulfo na ang tamang kaalaman tungkol sa teritoryo ng bansa ay mahalaga hindi lamang bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, kundi bilang paraan upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at sa mga likas na yaman. Balitang Prompty. Ibinunyag naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na naghahanda na ang Pilipinas sa bagong security arrangement upang mapasok ang Baho de Masinloc. 10 taon mula nang maipanalo ng bansa ang arbitral case para sa West Philippine Sea. Sinabi ng kalihim na may nilulutong diskarte ang militar para makapangisda ang mga Pilipino sa bahura. Hindi man nagbigay ng detalyadong impormasyon upang hindi ito maamoy ng kaaway. Nilinaw naman ni Teodoro na malayo ang bagong security arrangement sa mungkahing joint fishing ng China. Iginit ng DND chief na Maynila dapat ang kumukontrol sa likas na yaman ng traditional fishing ground at hindi Beijing bilang pasok ito sa exclusive economic zone ng kapuluan. Balitang Prompty. So dito sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, nangangahulugan lamang ito na dead man na yung iminungkahi ng Chinese ambassador noong nakalipas na linggo sa isang event dyan sa Makati, kung saan ay sinasabi nga ho na ang kanilang gusto sana at mungkahi ay ang joint fishing dyan po sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin yung hayaan ng malayang pangingisda ng mga mangingisda mula sa dalawang nasyon. Na alam naman natin dito sa Pilipinas na kung ganoon man ang nangyari noon ay hindi pa rin po nagiging patas dahil mas nakakalamang yung mga mapang-isa habang kinukuha ang mga isda nahuli ng ating mga kababayang mangingisda dyan po sa naturang teritoryo. Balitang Prompty. Alas 3:34 na po ng umaga, puntahan naman natin balita mula sa Negros Occidental. Standby Rex. New People's Army, inamin daw po ang pagpatay sa 2 lalaki sa lungsod ng Victorias
Diyan po sa lalawigan ng Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Inamin ng Roslyn Pili, Command ng New People's Army o NPA ang pagpatay sa dalawang mga lalaki sa Purok 5, Barangay Gawahon, lungsod ng Victorias, Negros Occidental. Ayon sa press statement ng Roslyn Pili, Command ng New People's Army, Northern Negros Guerrilla Front, matagumpay ang kanilang ginawa na pagpatay ng Special Partisan Unit o SPARO ng nasabing grupo kay Jerome Sibalyoso at Alex Cunanan. Na-recover sa dalawang mga biktima ang kalibre 45 na pistola at isang 12-gauge shotgun na barel at mga bala nito. Dagdag pa ng nasabing grupo si Sibalyos, 59 anyos, residente ng Barangay Bata, lungsod ng Bacolod at umano'y espiya ng tropa ng militar at responsable isa sa mga nagturo sa tropa ng militar hinggil sa nangyaring Tubuso 19 massacre noong April 19 nitong taon at iba pang mga datos at isang intel asset naman ito sa tropa ng militar si Cunanan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Rex Cantong. Standby lang kay Jocelyn Maque. Asahan naman ang malakihang dagdag presyo sa diesel habang maaari namang mag-rollback ang presyo ng gasolina ngayong linggong ito. Batay sa Mina Flat Singapore at Foreign Exchange, nitong mga nakalipas na araw maglalaro po ang oil price adjustment sa diesel sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos na dagdag sa kada litro. Sa gasolina naman, meron daw pong rollback na 1 peso and 25 centavos hanggang sa 75 centavos per liter. Malalaman po bukas ang ipatutupad na price adjustment o mamayang umaga pa lamang meron na tayong anunsyo at dyan naman na ipatutupad bukas. Balitang Prompty. Samantala, hindi muna puputulan ng supply ng kuryente ang mga customer ng Manila Electric Company na hindi pa bayad sa kanilang electric bill mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga, mananatiling konektado ang serbisyo ng mga customer habang iniimbestigahan pa nila ang kanilang mga reklamo sa billing. Anya, patuloy na nire-review at inaaksyonan ng kumpanya ang bawat reklamo sa kanilang tanggapan. Para naman sa mga naputulan ng serbisyo ngunit may nakabinbin na reklamo, ayon po sa Meralco ay dapat na magbayad ng 10% ng pinagtatalunang halaga upang maibalik ang kanilang kuryente. O kahit 10% lang daw. Una rito ipinagutos na rin po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagsuspende sa disconnection ng kuryente para sa billing period na May hanggang July 2026. Kasabay ito ng pagpapatupad ng staggered deferred payment scheme ng lahat ng distribution utilities dahil sa epekto naman ng kaguluhan sa Middle East. Balitang Prompty. Samantala, puntahan na natin ang Western Visayas. Halos 3,000 pamilya sa Western Visayas na apektuhan naman ng habagat. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radyo, Iloilo. Umaabot sa 2,978 na pamilya o malapit sa 10,000 na mga individual ang apektado ng malakas na ulan at hanging habagat na dala ng bagyong Inday sa Western Visayas, lalo na sa lalawigan ng Iloilo. Base sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6, 128 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. 9 na mga bahay ang naitala na totally damaged at 104 ang partially damaged.
DZRH. Kasama sa mga munisipalidad na nakaranas ng pagbaha ang mga bayan ng Oton, Tigbawan, Zaraga, Leganes, Tubungan, Pototan, Dumangas, Pavia, Gimbal at Leon. Isa namang 68 anyos na magsasaka ang namatay sa landslide sa Sitio Sidlangan, Barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Nanawagan naman ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa Department of Education na ganap na ipatupad ang binagong Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Bullying Act. Ito po'y matapos na lumabas na marami pa ring paaralan na ang hindi pa ganap na sumusunod sa bagong patakaran. Ayon kay EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis, hindi dapat na manatili sa papel lamang ang mga polisiya kung tunay na nais na maprotektahan ang mga mag-aaral. Paliwanag dito bagamat nilagdaan na noon pang August 2025 ang revised RRR ng Republic Act 10627. Marami pa ring eskwelahan ang wala pa ring itinatalagang learner formation officer at hindi pa angkop ang kanilang anti-bullying policies. Sa nirebisang Anti-Bullying Act, pinalawak po ang definisyon ng bullying upang maisama ang paulit-ulit na pananakot, cyberbullying at social exclusion. O sa mga magulang dapat ay alamin natin sa mga paaralan po ng ating mga anak kung ano po ang included na sa mga polisiya, lalo na kung ang pinag-uusapan ay bullying cases. Lalo ngayon, sa dami po ng mga paaralan at sa dami po ng mga batang nag-aaral, sa kabila po ng mga pinaigting na measures po ng mga paaralan at ng Department of Education, marami pa rin po ang kaso ng bullying at dapat po yan ay natututukan. Paano nga ba matututukan kung yung ibang teacher halimbawa napapawalang pansin yung mga ganyang kaso, halimbawang may kaguluhan sa klase, basta sasawayin yun, sasawayin lang, pagsasabihan ng mga estudyante, pero hindi na kung minsan inaalam kung kumusta ba yung mga nagkakagulo, nag-aaway ng mga bata. At kung minsan ay hindi po na ipaparating sa kanilang mga magulang kung ano ang nangyayari sa kanilang mga anak. Kayo naman mga magulang, always remember, kumustahin niyo po ang inyong mga anak. Magkaroon po kayo ng komunikasyon. Makipagkwentuhan po sa inyong mga anak tungkol sa school, tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa mga nangyayari sa kanya sa araw-araw para may idea tayo ano na ang nangyayari sa kanila habang sila po ay nasa paaralan, tayo panatag na sila po ay nag-aaral, mingle sa kanilang mga klase. Yun pala kung minsan nakakaranas po sila ng mga mental torture dahil po sa mga issue ng bullying. At sana din po sa mga paaralan magkaroon nga ho talaga ng malinaw na polisiya, ano ba ang dapat na parusa sa mga ganito po na mga kaso ng bullying. Balitang Promdi. Alas 3:43. Puntahan naman natin ang Eastern Visayas. Standby Jimmy, Freecor 8. Kinabahala daw po ang pagtaas ng singil sa kuryente sa rehiyon. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy, angay-angay. Nanawagan ng Federation of Rural Electric Cooperatives and Region 8 o Freecor ng agarang reforma sa sistema ng paniningil sa kuryente matapos malaking pagtaas ng singil sa Eastern Visayas ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa grupo, umabot sa 572.9 million pesos ang line loss congestion cost na ipinapasa sa mga electric cooperative at kalaunay sinisingil din sa mga consumer. Ipinaliwanag ni Freecor 8 President Dr. Fernand Poltan na ang LLCC ay pass-through cost lamang at hindi kita ng mga electric cooperative kundi binabayad sa mga obligasyon sa electricity market. Sa tinatayang singil ngayong Hulyo, pinakamababa ang rate ng LECO 2 sa 13.25 pesos kada kilowatt hour, habang pinagbatas naman ang Bilico sa 24 pesos at 34 centavos
kada kilowatt hour. Dahil dito hiniling ng Precor ang pagripaso ng sistema sa pag-audit ng mga nakaraang singil at pagpatupad ng mga reforma upang maging mas patas ang presyo ng kuryente at mabawasan ang pasanin ng mga consumer sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Pilipinas ang oras, alas 3:44. Bago sa pagpapatuloy ng ating balitaan, good morning muna kay Edelberto Mangawang. Ganon din po kay Alba at kay Mario Reyes, kay Reynel Niera. And syempre, happy birthday muna sa nag-iisang Don. O hindi si Don Carlos sa nag-iisang ninong ng bayan, si Sherwin Bata Alfaro. Abay, ninong ng Malakas, biruin nyo. Si Sherwin, ang tabayanan nyo mamaya, birthday niyan, kaya at magbibigay yan ng limpak-limpak na pera dyan sa Malakas. Happy birthday sa iyo, Sherwin Bata Alfaro. Balitang Promdi. Alas 3:46, puntahan na natin ang report mula sa Northern Samar. Mahigit 41,000 halaga ng illegal na kahoy, yung tinatawag na lawaan. Lulan daw po ng L300 van na harang sa checkpoint ng pulis sa Katarman. Ang driver arestado. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Mantayan. Nasabat ng otoridad ang mahigit sa 41,000 pesos talaga ng illegal na kahoy ng isang uri ng lawaan. Isang arestado sa anti-illegal logging operation ng Katarman Police na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Acting Chief of Police, katuwang ang Community Environment and Natural Resources Office, Sentro Katarman. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, bandang alas 2 ng madaling araw nito lang nakarang araw ay agad na kumilos ang operatiba matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa illegal na transportasyon ng nasabing mga kahoy na lawaan gamit ay isang Mitsubishi L300 van sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Macagtas, Katarman, Northern Samar. Agad na nakipag-ugnayan ang PNP Katarman sa Sentro Katarman at nagsagawa ng operating team ng checkpoint na nagresulta sa pagharang sa nasabing sasakyan. Ang naristong suspect ayon sa ulat ng PNP Katarman, isang 49 na taong gulang, isa itong driver at residente na naturang bayan ng Katarman. Wala itong naipakita ang anumang dokumento para sa legal na transportasyon. Nakumpiska ang 859.33 board feet ng kahoy na lawaan na tinatayang ang halaga ay mahigit sa 41,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Katarman Police ang dinakip ng driver para sa kakulang dokumentasyon at paghahain ng kaso laban dito. Binigyan din ni Police Lieutenant Colonel Dugan ng pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan upang mapigilan ang illegal logging. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Standby lang, June. Samantala, sa iba pa nating mga balita, patay ang 3 magkakapatid matapos na makuryente habang nasa balkonahe ng kanilang inuupahang apartment sa Barangay Pinyahan sa Quezon City noong Biyernes ng gabi. Kinilala po ang mga biktima na isang 19 anyos na grade 12 student, isang 15 anyos at isang 12 anyos na parehong babae. Ayon sa investigasyon, nagsasampay ng damit ang 15 anyos ng makuryente sa bakal na sampayan. Agad nitong sinaklolohan ng 2 nitong kapatid pero sila rin ay nakuryente. Humingi ng tulong ang isa pa nilang 9 anyos na kapatid sa kapitbahay at agad naman tumawag sa QC Hotline 122. Rumesponde ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa naturang lugar at dinala po sa East Avenue Medical Center ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang 15 anyos habang sumunod ding binawian ng buhay ang 2 pang magkapatid dahil sa cardiac arrhythmia secondary to electrical injury. Sa pagsusuri ng investigador na lamang grounded ang circuit breaker na nakakabit sa compressor ng air conditioning unit
na pinaniniwala ang naging sanhi ng pagkakuryente. Nasa trabaho naman ang ama ng mga biktima ng maganap ang insidente habang patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Balitang Promdi. Balita tayo mula sa Davao. Drug den sa isang bar sa Davao City nabuwag. 11 ang naaresto. Ibalita mo yan, RH. Davao reporter June Soter. 11 katao na aresto matapos mabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 at National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office ang isang hinihinalang drug den na nag-ooperate sa loob ng isang bar sa Sally Street, Barangay 27C, Davao City. Sa isinagawang operasyon Sabado na madaling araw, kabilang sa mga aresto ang hinihinalang drug den maintainer at may-ari ng bar na si alias Edward, isang disc jockey na si alias DJ Car, 3 empleyado ng drug den at 6 na hinihinalang bisita ng establishmento. Ayon sa PDEA, nadakip si alias DJ Car matapos magbinta ng 4 na tableta ng hinihinalang ecstasy o MDMA sa isang pusher buyer na nagsilbing hudyat ng operasyon. Nasamsam ng operatiba ang 65 marijuana vape cartridges, 2 bote ng hinihinalang diluted ecstasy, iba't ibang drug paraphernalia at ang mark by Basmani. Tinatayang umabot sa 255,000 ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Kasalukuyan nas kustodiya ng PDEA ang mga suspek at sasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Patay naman ang isang grade 4 student matapos ang isinagawang deworming activity sa Hugo Elementary School, Annex sa Cavite. Kinumpirma po ng Department of Education Region 4A ang pangyayari sa Hugo Perez Elementary School, Annex. At tiniyak na makikipagtulungan ng DepEd Cavite sa anumang isinasagawang investigasyon. Batay sa report na bigyan ng deworming medicine ang bata noong July 2. Matapos nito ay nakaranas po siya ng matinding pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng tiyan at lagnat. Dinala sa ospital ng estudyante ngunit binawian din ang buhay kinabukasan July 3. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Balitang Promdi. Samantala, Muslim community nagpahayag po na suporta kay Pangandaman sa pagkakatalaga sa Islamic Bank. Kasunod po ng panawagan sa Korte Suprema ukol sa BARM leader. Ang balitang yan ihahatid naman ni Tina Nolasco ng RH9. Standby lang Tina Nolasco. Standby Tina. Sa magandang umaga muna kay Michael Andrew Castro. Ganon din kay Becky Tisuka, kay Paulo Campana at happy birthday din pala bukod kay Sherwin Alfaro, nagdiriwang din si Rufy Rose, ang apo ni Lolo Ray. Balikan natin ang report mula kay Tina Nolasco. Nagpahayag ng suporta ang National Community of Muslim Filipino NCMF at mga mamamayan ng Sulu sa pagkakatalaga kay Amena Pangandaman bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Kasunod ito ng mga kamakailang kilos protesta o panawagan sa harap mismo ng Korte Suprema ng mga grupong mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM kaugnay sa mga naitalagang leader ng Bangsamoro Transition Authority na hindi umano mula sa Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Sulu Governor sa Kurtan, ang pagkatalagang ito kay Pangandaman ay maituturing na isang tagumpay para sa mga Muslim, lalo ito ang isa sa premier Islamic banking institution sa buong bansa na maipagmamalakian niya ng bawat isang Filipino-Muslim. Sinabi naman ni NCMF Secretary Sheikh Sabuddin Abdurrahim na malaking bagay ito upang mas mabigyan ng pansin ang pagpapalaganap ng Islamic finance sa bansa. Umaasa ang mga ito na mabuti ang serbisyong mahatid sa kanila ni Pangandaman para sa tunay na progreso sa bansa. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat Tina. Nako, hindi na po tayo makakatawid sa ating second part.
Babatiin ko na lamang na isang magandang umaga si Randy Santisas. Ganon din po ang pagbati natin kay Bobby San Juan. Binabati din si Sherwin Alfaro ni Angelita Gonzales. Pagbati pa rin kay Virgilio Taroma. Ganon din po kay Andoy the Great. Cors Navarro Galindez. Paolo Campana at sa Castillo family ng Pinagsibaan, Rosario, Batangas. Magbati pa rin good morning kay Tessie Pendon. Ayan, sa kay Virgilio Sakdalan, good morning po sa inyo. Kay Bentong, isang maganda umaga kay Mr. Filemon Mamuad. Uy, advance happy birthday sa iyong anak na si Precious. Malapit na pala, magdalaga talaga. At ganun din kay Miss Evan Lang. Good morning sa iyo, Ma'am Evan Lang. Noel Galliano, happy Monday din. Kay Delian Shoka mula sa Nagoya, Japan. Isang magandang umaga. Irene Lati Anunuevo. Sa lahat po ng mga hindi ko nabati bukas, ako po'y babawi sa inyong lahat. In the meantime, paalam na po muna tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating balitaan. Today, Monday, dito po sa Balitang Promdi. Ito po muli ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod naman ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras, alas 3:56 ng umaga. Good morning and happy Monday.